Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Makalipas ang 3 araw, sa tahimik na residensya ng unang nakatatandang kapatid, isang tahanang nakadungaw mula sa malayo sa bahay ni Su Changyu na nakatindig sa tuktok ng bangin. Ang simoy ng hangin ay tila naglalaro, pumapailan lang sa paligid, habang ang liwanag ng haring araw ay unti-unting lumalaganap sa kalupaan, nagbabalot ng gintong ningning ang bawat sulok ng mundo. Dito, makikita si Sect Master Tai Hua, nakatayo ng matatag, inaabot kay Su Changyu ang isang papel na tila nagtataglay ng bigat ng kapalaran. Napasipat si Su Changyu, ang kanyang mga mata ay kumurap sa pagtataka, habang kalmadong inihayag ni Sect Master Tai Hua, "Changyu, ito ang registration pass mo para sa Sword Trial Tournament, nilagdaan ko na ito para sa iyo, at para kay Xiao Yeping." Agad na tumitig si Su Changyu sa papel, ang kanyang mukha ay nag-asim, napailing at napakunot ang noo, habang sinusubukang i-proseso sa kanyang isipan ang mga salitang binitiwan ng kanyang master, may halong inis at pag-aalangan, mariin niyang tinanong, "Re-registration pass?" At di nagtagal, napahiyaw siya sa matinding gulat nang mapagtanto niyang tuluyan na nga siyang nairehistro ni Sect Master Tai Hua para sa nalalapit na torneo. Nanlamig ang kanyang mukha, nanginginig ang tinig habang inis niyang sinasabi, "Hoy matanda, hindi ito pwede, seryoso ka ba talaga dyan?" Napanganga si Sect Master Tai Hua, mariing tinanong ang kanyang baliw na disipulo, "Hindi ba ikaw yung palaging nagbabanggit tungkol sa Pledge of Determination?" Agad namang sumagot si Su Changyu, "Pasiga, puno ng pagkadismaya, nagpanggap lang akong astig na big bro." Halos himatayin si Sect Master Tai Hua sa narinig, mariin niyang sinabi, "Ha? Nagpapanggap ka lang pala, para lang magmukhang astig?" "Oo, syempre," galit na tugon ni Su Changyu, sabay dagdag pa ng mas matalim na salita, "Talaga bang hindi mo alam kung gaano kaklaseng gagong tao ako?" Sa sandaling yun, napahawak si Sect Master Tai Hua sa kanyang ulo, bakas ang pag-aalangan at pagkabahala sa kanyang mukha, mariin niyang bulong, "Hay naku, nakakakaba ito, ang pagkansela sa registration sa torneo ay isang illegal na gawain, at maaari ka pang maaresto ng Qingzhou Prefecture." Ngunit hindi nagpatinag si Su Changyu, galit niyang hinawakan ng 2 kamay ni Sect Master Tai Hua, "Pasiga na nagutos, wala akong pakialam, putang ina kang matanda ka, pinapahamak mo ako, bilisan mo at humanap ng paraan para kanselahin ito." Inis na tugon ni Sect Master Tai Hua, "Paano ko naman kakanselahin, tanggapin mo na lang ito at sumali ka." "Anong tanggapin na lang ito at sumali, honghang kang matanda ka, gago?" Nang gagalaiting sigaw ni Su Changyu, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa buong paligid. Makaraan ng ilang sandali, sa tahimik na residensya ni Yeping, isang lugar na tila binabalot ng kaluwalhatian ng araw, mula sa di kalayuan, tanaw ang gintong liwanag na kamakawi sa kalangitan, habang ang mga ulap ay pumapalibot na parang mga bantay na espiritu ng himpapawid. Dito, makikita si Yeping, bahagyang natigilan, napaturo pa sa kanyang sarili, at may halong pagkagulat na bulalas, Ako ang sasali sa Qingzhou Sword Dao Tournament, ako ba talaga?" Nang marinig ito, agad na tumango si Sect Master Tai Hua, tanda ng kanyang matatag na pagsang-ayon, kalmado niyang sinabi, "Oo, ikaw, nirehistro ko na kayong dalawa ni Su Changyu." Napakunot ang noo ni Yeping, puno ng pagtataka, at mariin niyang tanong, "Ha, pwede ko ba yun gawin? Kung matalo ako, hindi ba nakakahiyang sobra yun?" Ngumisi ng bahagya si Sect Master Tai Hua, tila may nakatagong karunungan sa kanyang mga mata, at kalmadong sinambit, "Xiao Yeping, kung ang isang cultivator ay natatakot dito at natatakot doon, anong cultivation path pa ang maipagmamalaki niya?" Namula ang mukha ni Yeping, bakas ang pag-aalangan at bigat ng kanyang damdamin, malumanay niyang tugon, "Master, nagkakamali po kayo, wala akong pakialam sa pagkatalo, hindi naman malaking bagay ang matalo para sa akin, ang iniintindi ko lang ay baka mapahiya ang sekta natin." Agad siyang tinugon ni Sect Master Tai Hua, mariin ngunit may lamang, "Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon, hindi dahil kailangan mong manalo kaya ipinadala ka ng ating sekta. Ito ay para sanayin ang Dao Heart mo, magkaiba ang training at totoong laban." Dagdag pa niya, puno ng bigat sa tinig, "Hindi ka hahayaan ng mga demonyo na maglakad-lakad ka ng maayos at isagawa mo ang galaw mo isa-isa, kung araw-araw ka lang magsasanay mag-isa sa bangin, mananatili kang teorista na puro teorya lang ang alam,
kapag hinarap mo ang tunay na kalaban, baka wala ka pang lakas ng loob na hilahin ang espada mo. Naiintindihan mo ba? Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, si Yep Ying ay napahalakhak, puno ng kasiyahan at kapilyuhan. Masayang bulalas niya. Haha, sobrang galing ko talagang magsinungaling. To the next level talaga ang pagpapanggap ko. Nang marinig ito, agad na buhayan si Yep Ying, parang isang apoy na muling sinindihan sa kanyang dibdib. Determinado at buong loob niyang bulalas. Master, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala, Sect Master. Ihahanda ko ang aking buong puso at sasali sa torneo ng may buong pagsisikap. Sa sandaling yun, tumayo silang dalawa ng matuwid, nakaharap sa mahabang upuan na tila trono ng kapalaran. Tumango si Sect Master Tai Hua, kalmadong nagsalita. Oo, tama, karapat-dapat kang ang maging isang mabuting disipulo ko. Sa totoo lang, hindi ka naman kasing sama ng sinasabi ng nakatatandang kapatid mo. Gusto lang talaga niyang hikayatin ka na magsikap pa ng husto. Mariing sagot ni Yep Ying, puno ng pananalig. Hindi po, lahat ng ito ay dahil sa gentle breeze opportunity na ibinigay sa akin ni Senior Brother Su Changyu. Bahagyang sinipat ni Sect Master Tai Hua si Yep Ying, ngumisi ng banayad, ngunit sa kanyang isip ay nagtataka. Isang banayad na hangin ng pagkakataon, anong kalokohan na naman ang ginawa ni Su Changyu ngayon? Samantala, agad na tumalikod si Yep Ying, nagmamadaling umalis upang ihanda ang sarili para sa paparating na tornamento. Bakas sa kanyang tinig ang matinding determinasyon. Sige, aalis na ako, Sect Master, kailangan kong tapusin ang huling paghahanda. Mabuti, kalmadong sagot ni Sect Master Tai Hua, ngunit sa kanyang isip, may halong paghanga, ang batang ito, talagang napakabilis. Pagkatapos, humarap siya sa direksyon ng papalayong si Yep Ying, at kalmadong nagwika, kahit paano, kailangan kong ipaalam kay Moxo ang tungkol sa Sword Dao Tournament, kung hindi, kung makasalubong ni Xiao Yep Ying ang mga disipulo ng babae na iyon, baka malagay siya sa panganib, pero kung kasama si Moxo, wala akong dapat ipag-alala. Huminga siya ng malalim, mariin niyang sambit, talaga namang isang sablay ako bilang master. Lumipat ang eksena sa hindi kilalang hanay ng bundok, kung saan ang gintong liwanag ng palubog na araw ay unti-unting lumalaganap sa kalupaan, tila isang banal na pintura na gumuguhit sa himpapawid, sariwa at nakagiginhawa ang simoy ng hangin, dumadaloy sa kabundukan na parang awit ng kalikasan. Dito, makikita ang babaeng impacta na dating kasamahan sa sekta ni Sect Master Tai Hua, nakaharap sa kanyang mga disipulo, habang nagpapakita ito ng kanilang kahusayan sa espada, bawat galaw ay parang sayaw ng kamatayan at karunungan. Bahagyang ngumisi ang impaktang babae, mahinahon niyang sinabi, hindi na masama, lahat kayo ay umunlad, sa Qingzhou Sword Tournament na ito, kailangan ninyong makakuha ng magandang ranggo. Dagdag pa niya, puno ng bigat ang tinig, ito ay may kinalaman sa kota natin para sa Ten Nations Academy, nangangahulugan ito na nakasalalay dito ang kinabukasan ng ating sekta. Kumpiyansang sumagot ang isang babaeng disipulo, Master, huwag kayong mag-alala. Ang makuha ang unang pwesto sa maliit na Qingzhou na yun ay halos walang kahirap-hirap para sa atin. Agad namang sumagot ang babaeng impacta, sabay kunot ng kanyang noo, Gago, talaga bang iniisip mo na ang Qingzhou ay puro lang puwersa sa ibabaw na nakita mo? Natigilan ang mga disipulo, pagtatakang nagtanong, Ha, Master, ano po ang ibig ninyong sabihin? Tumango ang impaktang babae, mariin niyang sagot, may mga nakatagong sekta sa Qingzhou, dagdag pa niya, ang alam ko ay ang Great Sun Sword Sect. Great Sun Sword Sect, hindi ko pa narinig, pagtatakang sagot ng mga disipulo. Mabilis na binatukan ng impaktang babae ang lalaki niyang disipulo, sabay inis na sigaw, Gago, kung narinig mo ito, paano magiging nakatagong sekta ito, gamitin ang ulo mo. Pagkatapos, mariin niyang ipinaliwanag ang kanyang nalalaman, sa ilustrasyon, makikita ang isang makapangyarihang nilalang na walang habas na pumapatay ng mga cultivators. Sinabi na noong unang panahon, ang Great Sun Sword Sect ay sobrang lakas na pati ang Void Sword Venerable ay humingi ng gabay sa kanila. Ngunit dahil sa sobrang lakas nila, naging maingat ang Xia Emperor at pinaghiwalay sila sa 7 sangay. Sa susunod na ilustrasyon, makikita ang isang nilalang na mataimtim na nagkukultiba, naglalabas ng mabigat na enerhiya na nag-anyong tila isang dragon. Mariin niyang dagdag, ayon sa mapagkakatiwalaang impormasyon, isa sa mga sangay na yun ay lihim na natutulog sa Qingzhou ngayon, naghihintay sa muling pagkabuhay ng Great Sun Sword Sect.
At ngayon, iniisip niyo pa bang kaya niyong manalo sa labanan ng isang nakatagong linya ng dugo tulad niyan? Nang marinig ito, natigilan ang mga disipulo ng impaktang babae, bakas sa kanilang mga mukha ang matinding gulat, malamig na pawis ang tumutulo, at ang kanilang mga puso ay kumakabog sa bigat ng mga narinig, tila isang aninong bumalot sa kanilang kinabukasan.